Nining tuura atong i-auha ang atong maabdi kayo nga chairman sa Sangguniang Kabataan Federation sa Lakbayan sa Lanao, Honorable Mayor Stephen E. Batukan sa paghatag sa iyang welcome message. Tagaan sa kasibang tangkad. Usa ka masidlakon o mapahiyumon na adlaw kanatong tanang pamilyang Danawanon. Isip membro sa Sangguniang Panlungsod as the SK Federation President of Danao City, ako nagadawat o nagapasalamat sa inyong pagtambong karong adlaw alang sa public hearing sa ordinansa na providing for the protection and conservation of Danao City cultural properties, historical markers, and monuments and shrines. Kining ordinansa gitumong aron mapanalipdan o mapreserba ang atong mga cultural properties and historical sites na nagsilbing testamento sa kasaysayan, sakripisyo o identidad sa mga Danawanon. Kini dili lang mga estruktura o lugar kundi ang pagpahinumdum sa atong gigikanan o ang mga leksyon na angay mapasa sa sunod na henerasyon. Isip mga kabatanunan o isip usa ka SK Federation, among gilauman nga pinaagi aning ordinansa mas mapalikon ang responsable pagatiman sa atong kultura o masiguro nga ang pag-uswag sa atong syudad dili makalimot sa kasaysayan niini. Ang public hearing usa ka importante nga proseso aron masiguro na kining ordinansa mabuhat uban ang tingog sa katawhan. Ang inyong mga suhestyon, kabalaka o rekomendasyon dako kaayong tabang aron mahimo kining usa ka balaod nga patas, praktikal o mapuslanon para sa tanang sektor. Daghang salamat ug salamat kayo sa inyong pagtambong niining kabuntagunan. Daghan kayong salamat ang Batukan sa imong mainiton nga pagdawat sa atong mga dinapit karong buntaga. At this juncture, let's welcome our Board Secretary 1, Madam Tracy Hindang, to introduce our guests and participants on behalf of Dr. Cheryl D. Wanico, our Secretary to the Sangguniang Panlungsod. Please give her a touching round of applause. Thank you so much, Honorable Don Royal G. Arias. And to formally introduce to you our ever hardworking mga membro sa Konseho sa Lanao. Atong unahon ang chairperson ang Committee on Finance and Committee on Human Resource Development, Honorable Roman M. Perez. Kagana ko sa kasipatan. Ang ato pong, of course, ang proponent, meaning atong balaod ng karong buntaga, the chairperson, Committee on Education and Committee on Tourism, we have Honorable Don Roel G. Arias. The chairperson and Committee on Communications and Committee on Agriculture, we have Honorable Jose Farias B. Roque Jr. Committee Chairperson on Peace and Order and Senior Citizens, we have Honorable Adano T. Roman. The Committee on Youth Welfare and Development and the Committee on Sports Development, we have Honorable Mel Stephen E. Batukan. And our lady lawyer, the Committee Chairperson on Laws, Rules and Privileges, Good Government and Public Ethics, and the Committee on Women, Children, and the Committee on Accountability. We have Honorable Mary P. Angeli H. Delgado. Ato pong pasalamatan o i-acknowledge ang atong mga kanunay na kaabag
sa pagserbisyo sa syudad sa Danao. We have the barangay officials, atong Dagbarugan Circup, atong mga puno barangay, kagawad, and other barangay officials. Naampo lang atong mga representative from civil society organizations. Ma'am, sir, please stand up. The Patrol Force Multi-Rider, Katropa, and so thank you so much for coming. And naapod ang ato head karon sa Tourism and Development Office. We have Miss Grace Talisik. O ang uban pang private sectors. Of course, the national agencies, we have a representative from the Philippine National Police, the Danao City Police Station. Thank you so much sa inyong paghanhi karong buntaga. And for the ano po karon ay ang ato ang Liga ng mga Barangay President, Honorable Paulino L. Vizcaya. And for the House Rules and Guidelines, after adding introductions, the Honorable Don Ruel G. Arias will present the salient features of the Draft Ordinance number 73-2023. So after niya present sa maong palaod nun, doon na kita open forum. That's the time na pwede na mo raise yung suggestions, clarifications. So please use the microphone and introduce your name and the organization you are representing. And also don't forget to sign the attendance sheets in the registration area. And if wala pa may copy sa draft ordinance, we will provide you in a while. That's all, Mr. Chair, and thank you so much. Daghang salamat, Ma'am Indang, for introducing our guests and participants. Sa inyo padayon na sunod, mabarog na ko. We are now in the business proper, sa presentation of the legislative proposal. Again, mayong buntag, karatong tanan, kung siya, public consultation, no? Sa atong i-propose na balaod nun sa lakbayan sa Danao, kabahin sa pag-provide for the recognition, preservation, conservation, and protection of the cultural properties, historical markers, monuments, and shrines of Danao City in congruence with Republic Act number 10066, or otherwise known as the Philippine Cultural Heritage Act. Now, let me give you a brief rationale of the ordinance or the proposed measure. Although naatay national law kaning RA 100066 na nagmando sa tibuok nasod sa pag-preserve sa ato ang mga cultural properties, pero ang matag LGUs gisangunan sa pagbugna o ilang kaugalingon ng mga balaunon na mo-align sa national policy haong sa practices or sa unsay makita sa usa ka local government unit. Sa dakbayan sa Danao, wala patay ordinansa na namugna nga mo sanong sa maong Republic Act. That's why this measure is intended to comply with the requirements kay di man nato malikayan ginakagitay mga cultural heritage or cultural properties sa nagbayan sila. Samtang nagdagan ang katuigan, di gina siya balikayan na doon lagi mahuna na mga historical sites o mga cultural heritage. Ang atong ibasihan sa atong ordinansa, una, ang atong batahang balaod, no? Ang Philippine Constitution, di nalapit sa Article 14, Section 14, ang maong
Mando. Then naatay Republic Act 7160 or otherwise known as the Local Government Code of 1991, preferably Section 16. Di nag-ingon nga ang mga LGU kinahanglan mo patuman sa ilang katungdanan in the development, promotion, and preservation of Filipino culture and encourage the participation of the people in the development and preservation of the Filipino identity. Ato naman kunan, samtang nagdagan ang katuigan pagdungan to sa kabag-uhan or the new era, mula ng atong mga kabag-unan, wala kaayo na hibalo kung unsay mga angay nila ibutang sa ilang mga hula-huna na ang i-preserve. O di na ko i-preserve, binaali ko sa kabatakang balaod o sa ordinansa, muabot ang panahon ng mga guba bilang atong mga cultural sites. No? Mapulihan siya o mga new structures diin makalimutan ang kasaysayan sa atong kabayan. Doon na sa tayo, gikutlo gikan sa UNESCO, which was protection of intangible cultural heritage, which was held, the convention was held on 2003. Important na itong preambular clause, whereas in the pursuit of recognizing, conserving, and protecting the cultural properties of Danao City, the government envisions nagtanaw sa unahan to preserve the rich and historic cultural identity of the city that will redound to the benefit of the next generation of the Nawanons in particular and to the Filipinos in general. No? Muna amo i-invite ang atong mga CSOs, ang atong mga POs, ang mga non-government organizations na representative aron mo hatod sa mga kasayuran dito sa mga sakop sa inyong kagliban. Usa sa akong recognize karon ang ato ang mga punong barangay sa mga barangay officials. Saklit, doon naman tayo mga cultural sites sa matang barangay sa atong nagbayan. Only, nawala nila sila na inventory. No? Another importante na sektor bago i-imbitar karon ang sektor sa education, preferably those schools offering tourism program. No? Yan ay representative from CSAP, si Dr. Damayo, known as the chairman of the Department of Tourism sa Sulahan. Niya si Dr. Hintaman, ang public side na chairman sa tourism program sa Cebu Technological University. Niya ato ang usasad kabagitan or maabot kayo nga tourism advocate sa Nagbayan sa Danao, representing the tourism office, si Dr. Yuris Talisik, no? Hiling ng mga bisita, mga doctors, no? Mga advocate on tourism, no? Plus the invited guests who are this morning, because this morning, na mangayo ko karong adlaw sa inyong mga maayo na hunahuna pagpalambo o pag-improve ng inyong mga ordinansa. Okay? So, pag-ihog ko sa ato ang main part sa proposed measure. Ang section 1 na ang short title. Ang title niya, tawag na ito siyang Danao City Cultural Properties Preservation, Conservation, and Protection Ordinance. Dahil mga bukat ay mga terms na naa sa title. Una nga ang kaning preservation. No? Ikaduha, conservation. Ang ikatulo, protection. No? Mga bukat na mga termino na angay na kung masabtan o aron siyang mapatuman aron yung mapakita ang kultura sa atong dagdayan. No? Okay. Kita, wala ba yun ang 9 will no? Ang atong existence sa atong pagka-opisyal matapos.
naay kinutuban. Ang atong inabuhi sa pagpuyos ng libutan, yun ang kinutuban. Ang mga resibo sa ato ang pagpangagamhanan, ang kamatuuran sa ato ang nabuhat, namugna, natabang sa ato ang komunidad, magpadayon o makita hangtod sa sunod nga henerasyon. Pero wali siyang ordinansang magtutudlo sa sunod nga mga henerasyon, kung sa nilang nakita, di na natagaan ang value. Example lang, Watos Plaza, kanang naay murag hapon diha nga nasa monumento nga nagdao kanang pusil. Kung what may background knowledge kung sa namakayo ka, wala ibutang na siya. No? Pero wala yung mga significance. No? Mga kahoy sa inyong mga lugar na how many years na, like for example, 50 years or more, ang kahoy, kinahanglan na siya i-preserve. Di na kinahanglan putlon. No? Ang mga lugar diin dunay mga historical importance sa ating lugar. Dili siya ang bukod. Kinahanglan siya protektahan. Kinahanglan siya i-observe. No? For example, may mga kanang bantayog sa hari. No? Kanang murag kanang edipisyo na anang preserve. Kailangan na nindot na nahitabo sa history ni anang maong lugar o maong butang kinahanglan protektahan. Okay? So, sa section 2 na scope, no, anyway, ilagaan ko mga kumpyan ini, no? So, I presume na nabasa ninyo ang detalye o ang detalyado kaayo na discussion o presentation sa maong proposed measure. Number 3 na may glossary of terms. Ano gitawag sa glossary of terms? The definition of terms kay sobra sa dako ka terms ang i-define. Musubra ka rin po glossary of terms na ang tawag. Or less than 10 manang definition of terms. Ako lang tutuon ang mga importante kaayo na ipag-define. Ari ka sa page 4 sa inyong copy. 3.19 historical landmarks. Unsa man gitawag og historical landmarks? Siguro kumayon ta na nag-order ko parcel, no? Unsa yung landmark sa inyong lugar? Sa ano pa, determining feature kung asa makitaan ang inyong lugar. Sa kuha na siya sa location, naipin sa location kung asa ipin ang inyong marker o inyong lugar sa history, tawag siya historical landmark. Mga structures na dunay kalambigitan sa mga panghitabo or mga achievements significant sa atong Philippine history o National Historical Institute. Right? Nga naman good. Di man good nato makita ang kamahinungdanon na nagtukod ta o Departamento on Tourism, nagmugna ta o Department on Culture, nagmugna ta Department of Arts, naata ng mga komitihan, naata ng mga opisinahan, pero walay significance, walay function. So kinahanglan mo na nato og batakang balaod or batakang nato og kanang measure or legislation para at least na sila tayo. Muna rin sa Tibulia sa ato ang department or atong Department of Tourism sa Danao, diin ila makita kung kung sa ila hakuhaton relative to mga historical landmarks. Then ang mga historical monuments. Siguro nakamakon mo sa Danao karon na naay mga historical markers sa Gibutang. Sa atong plaza, nakagibutang din ha, kubangan sa old na City Hall building, natin ay karaan ng kampana, na ay literature na nag-discuss kung saan siya about sa terminal na sa hibutang ng marker diha, ngadto sa Mount Mango, sa barangay Santitan, doon na sa historical marker dito. Ang mga importante kaayo mga monumento o mga historical landmarks
gibuhatan sa tuang nagbayan sa Danao o mga markers na mga discussion featuring historical events na nahitabo na ng lugar aron ang katong mga turista na dili taga Danao makakita o maka-recall ay dili nahitabo na ng lugar. No? Mismo ako mga kabagantunan o mismo kita, no? Kay kadaghanan nato, murag dili kayo ta particular kabahin ani kay mabisi sa trabaho. But to tell you, my dear friends, knowing our culture, knowing our history is knowing our identity. No? Isip ko sa Pilipino, dapat kitang magpakabanan. No? Kabahin o unsay naas atong palibot, ano man, because they form part of our lives. No? Kabahin siya sa ato ang kinabuhi. Okay? Then naatay historical shrines. No? Kailangan shrines. Historical street. May unta nga, ato kumanaog sa Pio del Pilar Street. Karon mamunta na ang mga bata. Kinsa nila sa Pio del Pilar? Diba? Nanong iman nila na siya anak. Mayroon na NB del Carmen. Unsa may naghimo anak ni Del Carmen sa Danao, nagitagaan lang siya og special na recognition by naming a street. PG Almendras, representing Paulo G. Almendras. Kinsa man na siya? O sa iyang contribution sa lakbayan sa Danao. Therefore, in naming streets, muna sila'y basihan una. Kinahanglan kami abot o at least 50 katuig and overtime na consider na part sa history ang maong karsada. Hindi niya siya basta-basta usbon. Depende sa gusto sa usap. Kundi mananghigdan sa rightful agency na ako na siyang usbon. Okay? Ako mahibawan karon, pinaagi ni mo ang measure kung unsay mga buhaton, kung doon na tayo i-inject, na tayo gubon, na tayo usbon, doon na tayo ibaguhin na mga marks. Okay? Na tayo important cultural property. No? Mga artistic and historical significance. Niya tayo sa mga artist na invite na po karon, konsehal siya sa barangay Malampong, si Konsehal Marvin. Muna siya designer at higante na nakadaog sa sinulog. Usa sa mga nag-design. No? Nagkalainanan ang nakaling ba, i-preserve gina nato. Kaya hindi man talang kitagaan ang talento. Diba? Dili ka ng tao kitagaan ang talento nga maayo kulit, maayo pimental, maayo sayaw, maayo kanta. Kinahanglang i-preserve ang ilang contribution sa community. O kinahanglang mahibawaan sa next generation kinsa na silang tawhana. No? Nag-agiman tang aralin ng lipunan sa ito pag-eskwela. Kaya na-demos na ng mga tao ang pag-eskutan niya. Wala. Kaya lagi nagkita yung estado. No? But sa atong dakbayan, dapat mahatagin nato ang interes. Kaya apil man ta. No? Labi na dunay naka-attach na palihan imong apelyido. Example, ang Topas Street, giname of C.M. Enriquez Street. Carlos M. Enriquez Street. Kinsa man na si Carlos Enriquez. Naana siya historical significance sa Dakbayan sa Danao. Kung akong kay kayon, ang kasaysayan sa Dakbayan sa Danao, kayo, ay malilingan niya ni C.M. Enriquez. O mga kaliwat ni Enriquez, ma-elated, malipay na na-picture ang ilang apelido sa kasaysayan. Malipay mo dito, 50 topmost family names in common family names in the Philippines. Makita rin sa mga, oh, apelido din famous. Diba? SB
because history will recount on the development and the improvement of time. Ang panahon mausap yun, apan ang kasaysayan magpabilin. Right? Then we have important cultural property, intangible cultural heritage. Sa manin, mga oral tradition. No? Mga kasaysayan sa inyong lugar. Ano gingalan sa barangay Bayabas? That's oral tradition. Diba? Ano gingalan sa barangay Manlayag? Unsay naa sa mga barangay, nag-ikot mo man ang maong pangalan. Di man nagikan, is it derived from the old tradition or derived from the Spanish period? No? So naabi na siya history. Ano na imong anak? Even mo nga, na-origin, ang imong nga, nga nang gitawag ka ang panganak. Diba? Unaware ka na part na siya sa atong kultura, ang atong identity. Ang atong mga pangalan, part sa atong identity. So, another, kaya atong sinuntihan. Language is part of culture. No? Kailangan ma-proud ka sa atong sinuntihan na Binisaya. Munang ako, pag Binisaya ko, kung ako matubang, general masses para masabdan ang akong mensahe. No? Tanaw na lang imo kinsay imo mga audience. O palagat imo mga audience for mga foreigner, mag-English, mag-English, masabdan. No? Okay. So, ang atong pinulungan is part of culture. Alright? Kaya ato ang mga expression na hinahinin na naman na makaya expression kay napulihan o mga new jargons. No? Ama, for example, kanang sa Facebook ba, mag-post sa Facebook, kanang ang ilang igamit ng mga terms, combination na siya. No? Because ang language na igamit sa usa ka lugar, mo evolve na because of na ibagabagong naabot, no? Na yung mga bagong na ni-invade sa lugar, wala nga mausap ang dagan sa inyong pinulungan. O mo ito, for example, problema is not a Visayan term, no? Problema is Espanyol, no? Ang Binisaya sa problema is gubunhang, no? Ang imong mga gubunhang sa kinabuhi, naglapit sa dagan sa imong pagkatao, no? That's the mugabi, no? Kanang Binisaya din na term, no? Cementerio is not a Visayan term. That is a Spanish derivative. The Visayan term of cemetery is samang. Walang panahon sa ataw sa mga patay, bumisita ka sa mga samang na Katoliko. Kultura na kinahanglan i-preserve. Ano man, naaman tayong mga terms na i-combine na, i-clip ang mga term. Kaya atong mga bata noon karon nila, di anak ko sa kuan, sa school, where are you? So, for evolve ba ang panahon. Wala na preserve ang atuang kultura. Wala na preserve ang historical value of the language. Kaya ang language is dynamic. Hindi ang dynamic, mausap-usap sa dagan sa panahon. O wala kayo ordinansa ng imog na makalimtan yun ang pinaka-uyukan, pinaka-ugat sa ato ang kultura o atong tradisyon. That's why mauni siya ang atong tuyo o tumong. No? Lisod kaayo kung ako ning kalimutan, kaya nga naman, because how will the next generation know na nag-exist ka? Si Rizal ang ginangilhan, pinakam sa bato. Nagtungtong sa monumento. Pero ang pagkakana nila, inikawa na ako sa ito ang pagpuyos sa libutan, mahinumduman bagata. Diba? Di mo kita hinumduman sa ito mga daan na kayo mga namamatay, no? Na mga kaliwat. How much more kita kawa tayo makontribute? Muna ang atuang existence sa atong komunidad importante na kayo. Muna nga, nindot kayo ni ang maong ordinansa sa atong tabangan. No?
Okay, mupadayon ko sa sunod nga section. Ari ko sa, rather may select lang ko ha. Section 4. Ang section 4 is cultural property considered important. Kinsa man sila? Ang mga trabaho sa Danao City Artists. Importante na. Ang mga trabaho sa mga national artists. National artists na mga Danawanon. Ang mga archaeological and traditional ethnographic materials. Kung yung mga ethnographic materials naa sa ato ang community, no? Ethnography. Then, mga trabaho sa mga national heroes. Mark structures dating at least 50 years old. No? Usa ni sa akong i-consider na cultural property na importante. Archival material or document dating at least 50 years old. Example, niya man ang atong former na LCR, atong local civil registrar, nga swito kini siya sa kalugayon sa mga dokumento na naa sa opisina sa CCR. So, kanang mga dokumento ha, labi ng 50 na katuig ang nilabay, kinahanglan ma-consider sila as part of the archived material or document. Di na siya angan move-on. Mutong pagbahagi nino, nagtabaw na ang pagbuwad sa mga dokumento ang ato ang mga opisina, dapat i-preserve. No? I-preserve din siya ang mga document. Kanang ato mga school records sa eskwelahan. Marang naagin tayo archive sa school. No, magdili dapat kupon ang atong mga records. Bahalag naman tayo ng tag-iya. Basta ang record yan nakapili. Okay? Important na dokumento. Another is privileges for cultural property. Nasa section 5. Tanang cultural properties na ideklarar na importante na cultural property may also receive government funding for its protection. No? Labi na o kanang iwala siya kuhaon sa gobyerno ay ang gobyerno naman mo facilitate the protection pwede na siya conservation and restoration. Official heritage marker importante na siya na property na tawag na ito immovable kanang dili balon-balon dili mairo. Section 6, procedure for declaration or delisting of national cultural treasures or important cultural property. Now, ang Danao City Government mo-coordinate yun sa National Commission for Culture and the Arts or the NCCA. In fact, doon ang recommendation ang NCCA na iparehistro nagto sa ilang opisina ang atong mga importante kaayo ang mga markers, ang mga monuments. Pero ang mahitabo niya na parehistro nagto nila ay I don't think sakto ko sa interpretation, mailahan na ba? Sir, pagkakita na mailahan na, patag ma-adjust na po from the Danao City, for example, parehistro sa NCCA, ang mo man or mo facilitate sa property at NCCA na. Sila yung mo concern, usasap sila sa Usa sila sa monitor. So, muna yung target, ang ganang atong simbahan, karaan kayo na. No? Kaya kung ikaw na og na mga diggings na mahitabo, hanggang na maugdat na mga daan ng mga butang, i-uli ginagari sa estado or sa gobyerno kay for proper listing or inventory. Section 7, dealings of cultural property. No cultural property shall be sold. Dili pwedeng baligya. Resold or taken out of the country without first securing a clearance from the cultural agency concerned. I-intercept na sa airport, no? O naabang kayo na importante yung mga questionable items na imong without proper clearance. Section 9, maintenance of heritage zones. A heritage zone shall be maintained
with the Lao City government in accordance with the stipulated guidelines in this ordinance. Section 10, establishment of the Lao City Registry of Cultural Property. Through this ordinance, ang city government magmugna o registry sa itong cultural property na ito ipagayon sa Danao City Tourism and Development Office na i-maintain ang Registry of Cultural Property, Inventory and Registry. Then, also may under niya, 10.1, the Danao City Government through the Tourism Office shall maintain an inventory, evaluation, and documentation of all cultural properties. 10.2, mag-maintain o inventory of cultural property under the jurisdiction of Danao City. Moisipag kalitang jurisdiction, territorial name, meaning, ang matang barangay na mo inyong kagalingong territory. That is your jurisdiction. O naamoy inventory sa inyong mga sites, mga properties, inyong asad na iparehistro na rin sa Danao City Tourism and Development Office para ma-recognize siya sa city government. Because our city government has provided fundings under the Office of the Tourism or the Office of the City Mayor about development of these properties. No? Hindi siya pwedeng gugkon. No? Labi nag-registro doon, nakataligid siya. No? Lagi sa ito ang Book of Registry na kaya siya importante na landmark sa lugar. Okay? Now, once na kini-ordinansaha mapasar, ang kinisya na maong-ordinansa, ipatuman kinisya sa Tibok Danao, 42 ka barangay. Ngayon na, so wala may mga plaza, di na kinahanglan, wala may mga plaza yun. Mga historical kanang marks or properties na naa sa inyong lugar. No? Okay. Ang kinahanglan i-preserve ba, ginagawa siya. Hindi siya ang ngayon na tungkol. 10.3, ang opisina or mga concerned agencies shall continuously coordinate in making entries and monitoring various cultural properties. Siguro na hinumdum mo na doon na tayo gibuhat na cultural mapping ang Danao City. Kisa may nakapila itong cultural and heritage mapping sa Danao. Okay. Ako, kapitan po ko sa barangay, poblasyon. Nakapil ko ang inisuhan at manang mga lugar sa mga purok sa barangay poblasyon kaya among ilista unsay mga karaan ng mga balay, karaan ng mga gamit, karaan even karaan ng plato, karaan ng plancha, no? Karaan ng gamit na dunay value or significant value sa kinabuhi sa atong mata dalawanon. So, I suggest nakatusiyaw, nag-attend ko niya itong cultural mapping activity, ipadayon sa inyong barangay. Na kanina mga chairman sa Committee on Tourism sa inyong barangay, i-activate sa inyo na naamoy lista na inventory o kung sa mga property na naa sa inyong barangay. Okay? Okay, sige, padayon lang. Another is 10.4. Private collectors and owners sa mga cultural properties sa Dakbayan sa Danao, kinahanglan ang ilang i-rehistro ang ilang mga property with the city government through the City Tourism and Development Office. Naman ang mga collectors, as far as I remember, tato si the late Mr. Nelson Laude, collector ko siya ng mga items. No? Kunya, si Sir, passed away naman, ang iyahang mga koleksyon na kung kayo significant sa nagbayan sa Danao. Even picture gani. Kanang picture niya natin mga 20 years ago, tanaw mo sa litrato ba, maka-flashback ang iyong memory. For example, pag bisita naman sila balay, kaya kung mga picture na ito, kato sa Karansa, mga 1980s pa na Karansa event. Pero naagaw ko siya mga picture niya ito.
when I look at the frame and the picture, mura ko nag-flashback ang akong memory, balik, few years ago, nag-rewind ang memory, nga akong ibutang ang akong nahula ni adtong event nga akong nakita sa maong bulan-buwan. No? O sa ni ato, in the picture, for example, ay mga ihagyuta, mga away-away o mga boundary, o niya, magkinahanglan o mga documents sa mga proof, at kanin yung mga proof, mga daan na mapilis, inyo na ika-exhibit to verify your claim na kamo ay owner ni anang boundary, dili ko na ihatag, kaya kanang this is the property, tagiyaan ni karaan na kaya ako mga lulos, tuhod, tanong sa palata. No? Okay? But, kung gamitan mo sa gobyerno, naaman tayo ka ng eminent domain, no? But, for just compensation, hindi sila makuha without just compensation. Basta gamit for public use. For public use. Okay? So, kung saan sa aking masabot na ang inyong mga nahipos na mga memorabilia, pwedeng inyong hipuson. Gani ha, ang mga gamit, my mother was with me, she passed away several years ago. Wag ginan ako paghatag ang iyang mga sinina. Because matanaw niyo, maka-recall na kung sa memory. No? Pero ang iyang challenge lang, asa mo ibutang? Dapat nakatay alarkay sa barangay. Nakatay mga lugar ang kabutangan ay. Okay? Sige, palayo na sa sunod, no? Alita sa Section 11. Section 11 is Conservation of Cultural Property. Usabi siya sa itong title, ang Conservation of Cultural Property. Then Section 12, Documentation and Preservation of Traditional and Contemporary Arts. Okay? O-coordinate na ini sa Department of Trade and Industry, Department of Tourism, and the rightful agencies. Section 13, mga heritage agreement. Kung sa'yo akong buhaton na o-coordinate na sa National Commission for Culture and the Arts. And Section 14, inventory of intangible cultural heritage. So, naatay appropriate cultural agency na itong i-coordinate for this inventory of intangible cultural properties. Section 15, immovable cultural treasures. Mga bahandi na di mairo. Like mga monumento. Ikaw, sabi mo siya ito na ni monumento ay balik na nilang ito sa kanikuan. Magkinalag clearance. No? For example, ang statue ni Manong Amon na dinha sa Barangay Maslo, mula ila itong pull out na ibalik or i-transfer sa Barangay Masaba. No? Pero wala ilabay ha. Ginuninto yapon sa Barangay Masaba na atubangan sa Barangay Hall. It's because that's considered as a cultural treasure. Dili sa pwedeng i-abandonar. No? Labi na kung mapatuman ni maong ordinansa. Okay? Next, Section 17, ang pag-rename sa mga historical streets, mga buildings designated as cultural treasure or important cultural property. Nasa dinhi ang policy or guideline how to rename. Section 18, ang pag-export ng mga cultural property, pagpagawa sila inasod. Another is repatriation claims. For example, dunay nakalusot na important cultural property na nabaligya sila inasod. Pwede siyang i-repatriate. By virtue of this ordinance in coordination with the Philippine Registry of Cultural Property and the Lanao City Government and the Department of Foreign Affairs. Right? Then, issuance of cease and desist order. Ang inisang atong ordinansa, this is forward-looking. O sa may pasabot ng forward-looking, naglantaw sa umaabot. Di
dili kay karon lang ang ato ang i-consider. Pasabot, and we are looking forward few years after, kung pananglitan wa pa man na mahitabo karon, base mahitabo sa umaabot. Yan ang may ordinansa, sumuoy maka-regulate on that illegal practice. Malang mahimo siya illegal. Kay wa kay illegal siya, kay lapas na siya ug sa inaa sa ato ang ordinansa. Section 21, compulsory repair order. Section 22, visitorial powers. No, naamatay dapat ang mga bisita. No, sa ato ang like mga turista who are coming from other places. Recovery of cultural properties under custody of foreign nationals. Pwede sa atong ordinansa. Then, anthropological research, archaeological exploration, or excavation. No, na may mga researchers na pwede na itong pugutan. But, follow sila sa policies and standards issued by the Danao City Government and in conformity sa Section 30 sa Republic Act 10066. Right? At tungkol sa penalty, kaya kaling penalty, importante kung na ay mga prohibited acts nahimo. Okay? But prior to the penalties, muhis mo tagamay ani mga prohibited acts sa Section 27. Ang pag-destroy, pagguba sa mga heritage site, national treasure, prohibited na. Pag-modify, pag-usab, pagguba sa original na picture, or to undertake construction or real estate development in any national shrine or monument. Labi na ma-declare siya as national monument or national shrine, di na dapat gubon kung doon ay mga future development or mga estate development. Without first asking permission and approval from the NCCA. Okay, so noon na tayo excavation, no? Kanang pag-count, okay? Then pag-import, pag-baligya, pag-abot-abot, pag-kuha, pag-acquire, export of mga cultural properties that are stolen, yan ang mga kinawa. I remember when I was in high school, I had a teacher in city uniform, collector of mga antique, no? Yung antique, katong lamisan yung gambay, kanang itong napasunod o nasunod, bigan sa iyang mga lola. Kung yan nasi, inagaw, na without her knowledge, ang table, kuha, ikawat, nagbaligya dito sa kanang antique shop sa Cebu. Na I remember din, college kami ni Ato, nagtuyo kini sa mga antique shop sa tibuok syudad kay among i-place of asa na baligya ang maong antique na table. Nga naman because that table has value for her. Has value in her family. Na na-retrieve din na mo. Na-retrieve din na mo. By virtue of this ordinance, tunay tabang ang muhato ng ato ang dapayan to retrieve mga stolen properties. Okay? Then, ay ko sa pinag-provision. Sa usa ka ordinansa, para sa itong kasalimuran, dakbayan na level, ang pinakataas na penalty is only 5,000 pesos. Mauna sa akong siguro na muna with consultation with Attorney Glee and the legal office, ang may mag-adapt na ito ang 5,000 na penalty na delikado man nga mga properties. Dako man kayo nilang bigitan sa ato ang kasaysayan. That's why they advise me to adapt or to use the penal provision of Article 29. Article 29 of Republic Act 1009, 0066. O sa mga penalty niya, labing taas, 200,000 pesos. No? Section 49. I'm sorry, not 29. Section 49. Ang labing taas na fine, di mulabaw sa 200,000 pesos. Na fine as the monetary fine. Imprisonment is not more than 10 years.
Now may range ng imprisonment. Gitawag na siya o prison mayor. 6 years and 1 day to 12 years. No? Nagsud ang range nga 10 years. Sa ito pa, any violator of this ordinance can be charged in relation to that penal provision. Maunay nga, bubuhat na rin sa mga public hearing para nasayot ka na dili siya basta-basta na atuan parang ordinansa ba kay bingtuman ta sa national policy in terms of the fine. Kunya nasa dito yung pinakamubong na fine. Ang pinakamubong na fine na sa article 10,000 pesos on non-registration of cultural properties. So kinahanglan ma-approve ng ordinansa, parehistro binato ang atong mga cultural properties. Nga naman, ang atong gigamit na penal clause naaman sa Article 49 of RA 10066. Okay? Sige. Later on, we'll have to open the floor for the discussion and entertain your comments. Okay? So I have mga 2 minutes more. Then we have Section 29, Incorporation of Cultural Property Programs in the Lanao City Annual Budget. Then Section 30 is Budget Appropriation. Section 31, the Lanao City Council for History, Culture, and the Arts. Namuglan ang mga ordinansa by virtue of Ordinance Number 2025-18-239. No? Iuna ko na po papasar ng mga ordinansa akin gamit kay siya ani nga subsequent ordinance. Section 32 is review, 33 severability clause, section 34 repealing clause, section 15 effectivity clause. And remember, we are live. We are covered live by on this public hearing. No? So at this juncture, let me open the floor for your comments, suggestions, and recommendations for the refinement of the measure. Yes, let's acknowledge Dr. Hintaman. Sir, please tell the body who you are. Good morning to our honorable city officials and our esteemed stakeholders, and of course our proponents, Sir Arias. Good morning. So my name is Rodel Tapan. I am the representative from Cebu Technological University, Danao Campus. So I have 3 salient points lang siguro, comments or feedbacks regarding with the ordinance. First is for the section 3. I think we have also to clearly specify the tangible cultural heritage, since we also specified there the intangible. So other stakeholders would also specify as what's the difference of the two. And then the second one is, I think we have also include or provide sections, or probably not sections, but include also the Dai culture, sir. The Dai culture that represents the cultural heritage. For example, are we considering pottery making as a Dai culture? Yeah, I think we have also to include how we conserve or preserve. And the third one is section 25. I do believe that we do support the section 25. However, we respectfully propose the inclusion of the higher educational institutions, sir, as formal partners in the cultural heritage education programs. Okay, na-mention man ang DepEd. Yeah, only DepEd. So I think it would be better that higher educational institutions are also included as to the cultural heritage education program is concerned. Those are the things that I would suggest. Thank you. Thank you so much, sir, for that very notable observation. Any other? Pwede ba? Because ang atong battery industry, natin mga dagang industry nga kanang extinctive na kayo sa bitaw, kanang habit na mawagdang ba? Like ang battery, notwithstanding sa ito ang very well-known kanang maintindihan siya, kanang kay at least galing naman. So ang ato is we're talking about cultural programs and properties. Sige,
Sige, from the barangay level, kasi na ay gustong atong puno sa ordinansa or sa tuang mga sakop sa konseho. O sa lagi akong natanawaan ni with the guidance of our Vice Mayor, who is actually the original author of the ordinance, na dapat yun natong i-inventaryo, i-preservar, or i-conserve ang atoang mga cultural properties. No? Sige, any other? Sir, from the PNP? May botang sa tanan lang din sa itong konsyal sa atong Davao City. Kaya amo sir kanang sa enforcement kani sa kabayan sa mga penalties ni. Aduna batay kanang mga compositions who are those responsible agency na mo-enforce kaning mga ordinance. Kaya wala man din nga involved diri. Sir, atong i-follow, sir. Sige po. At sa man kanang we have to i-involve na mga force multipliers. Karami sa Bill, inyo. Bill. Oh yes sir, pero na-test na makabalo sa nila para doon na may isang mga barangay compositions kaya kami by assessment for sa just in case adun na yung mga tao nga malampas sa nga pinansa. So, sir. We ask from the sa atong city council kung who are those persons or who are those teams which involve sa ato to enforce the law of this city ordinances. So if these ordinances will be a problem. So sa ito ba, sir, kung suggest ka na mag-add daw section for the implementation of the kanangkuan. Yes, sir. Kung team composition, sir. For Thank you. those agencies involved. Okay, that's all. Thank you. Thank you, sir. Napailain puno. Napailain. That's well taken, sir. Doon na lang yung question, Consihal Glee. With the provision ba gamit sa RA 100066 na penalty, kami issue citation ticket for this? Ang kaso tayo mga violators? Dili, no? Kasi may paagian, lalo na kanangkuan, file ng kaso sa kanangkuan. What was the proceeding? What was the court procedure ng kaso tayo mga violators? They will be apprehended by the police, and then since it's a national law, after i-apprehend sa police, mo-file sila sa fiscal para ang fiscal, either ang police magbuhat sa complaint affidavit or ang Danao City magpabuhat o complaint affidavit o niya ikahuman, i-file siya sa fiscal, and then ang fiscal ang mo-decide if mo-file ba sila og information for the violation. But either way, ma-file ang counter affidavit ang violator. So thank you. So dili siya ordinary kanang court proceeding ba? Kay critical kayo ni nga kanangkuan ordinance. We have to really implement. That's why nakutana ko kay dili man siya good kanang ordinary na issue ng citation ticket. So naging siya proper proceeding na ilalagay siya sa fiscal's office na i-verify dito kanangkuan kanang how true is the affidavit na ang fiscal na mo determine kung iya bang pasangad sa higher level or whatever measures na buhaton. Okay? Sige. Any other? Mangutan ko, sir, o huwag kami nakabiolate ani, huwag kami nag-evade, huwag kami nag-eject ng mga property. As public official, do we have the responsibility and the liability? So the answer is yes. Kaya na, by virtue of the powers vested in you as public official, we have the responsibility to implement the ordinance or the measure or to look after sa operation sa itong barangay. Kini nga ordinance kung ma-approve niya, this is an exercise of the city government on its police power. No?
Nga nag-isgot mo tag property, so protected gyapon ang property, no? Ang ato ang konstitusyon nagproteher gyud sa tulo ka butang, ang property, ang kinabuhi ug ang kagawasan. Nga kay kini kay police power man sa ato pa ang giprotektahan ani niya ang iyahang property ug ang iyahang life. Okay? Now, so kini siya ma-ordinance or whatever ordinances nga naa sa dakbayan, this is an exercise of police power para ma-regulate ang operation or mga kalibukan sa mga katauhan nga mo para mas tama sa tuang mga cultural properties. Okay? Any other? Ang atong members sa council, we have concern? Okay, wala. Wala na. Okay? Murag klaro man siguro, no? Nasabtan na ang presentation. Okay? Sige, salamat kayo. At this point, kung pala kita sa sunod ng kabahin, ihatag ko kamo ni Honorable Paul Vizcaino, member of the Committee on Tourism and International Relations. At the same time, our President, Liga ng mga Barangay, alang sa iyang closing remarks. Kagana ito sa masinang pagpasitan ko. Salamat, yes. Okay, pamurihan. Halimbawa po, naging ang pulit yung Mr. Mustabog. Kapit lang Mustabog. Pero may nangyayari ninyo. Una sa tanan, again, ang ibutang sa ako mga kauban sa buhat, sa mga councilors, sa atong mayor, sa atong vice mayor nga sa utol, ang nga maong ordinansa, sa mga invited guests karong butaga, kanin yung mga barangay captains, mga barangay councilors, no? Ang baliton, mga atong mga bisita, no? Sa mga kauban ako, no? Sa ISP, no? Atong mga ISP member, atong mga staff, sa tanan, no? Sa mga na niyang din maayong buntag. Nabati na ninyo, no? Ang maong ordinansa na sa tanaw na po, murag ang ubang kapitan, ng bibog ito. Magtatang ko, tutong na ba? Sige, pato na ni. Pero, ang inyong pangutanan, nahibaw ng yun ko nga, pag-ipatagal pa kong questions, madool na niya po ninyo ang council para pagtubag sa mga additional ninyo, yung pamuno, yung mga pangutanan. Kaya kanina ba, klaro kayo sa balakon diri na ay mga sanksyon. Di ba ka? Klaro kayo no? Na utang biyak na unia, calculated na ba kayo kung natin si Piat? Naalabat pa rin, papriso ka. Yung mga penalty pa, kung may report ng kapitan, so na. Di ba ka, Roger? No? So again, ang ibuhan natin sa atong siyudad para pagikay lang yun sa mga nagbuka penalties, ito yung hindi para matagaan sa pagtagal ang katong mga katong ibuhat ng ordinansa para sa pag-preserve yung service na protection sa mga properties. Sabihin din ni Honorable Panging kanina na kailangan tao mga ideas, no? Ato nag-present sa Sinulog na, di ba, kailangan i-preserve. Siya kailangan siya ito. Mausa din ang council, ang i-preserve. Labi na si Honorable Arias, may lagi man. No? So, di lang yan ako nagayon sa inyong pag-anhi, pagsanong ng maong meeting na rumuntaga. Dagan kayong salamat ninyo. Kunya, before undang sa tulong, before nga mo mag-rasto nga nala ko ihangyo no, sa mga kapitan na ninihi mga treasurers na niyagarapin yung tampong sa barangay. Palihog lang ko sa Bacolod, nangayon na sila o participant
No, panayogan ko sa inyong pinagkabog. Numbers lang, ay lang mo sa ang names kay nagdali sa ito kay pinagabuhan na hindi ako lang timos na kayo. Daghan kay salamat kaninyong tanan. Again, may buntag o pamista na mo sa tabog. Maraming salamat, Paul, for closing this event. At this point, can I hear a motion for the adjournment of this committee? Excuse me, I'm sorry. I request members of the committee for the recommendation of this public hearing. Honorable Presiding Officer, I move that draft ordinance number 073-2023, an ordinance providing for the recognition, preservation, conservation, and protection of the cultural properties, historical markers, monuments, and shrines of the now city in congruence with Republic Act number 10066, otherwise known as the Philippine Cultural Heritage Act, be scheduled in the second reading as amended in the next regular session. So move, Honorable Presiding Officer. Motion sila. There's a motion from Honorable Batukan to calendar this proposed measure for second reading in the immediate regular session of the Council, duly seconded, so the motion is approved. So, can I hear a motion for the adjournment of this public hearing? I move to adjourn this public hearing. Motion sila. The motion has been seconded, so this public hearing is now adjourned. Thank you for your presence this morning. See you this afternoon.